Sino po pwede, mga kapatid volunteer? Ako nga. Sister Rhea, 21 to 31. Tama. Sige. Tayo ay manalangin, mga kapatid. Father God in heaven, Lord, this morning, we appreciate your goodness. Thank you. Thank you for the new day. Thank you for another day. For the life, strength. It is a miracle for us, Lord, that every day is a new day. That every gising is a blessing, Lord, is a miracle for us. Thank you, Lord, for your bountiful blessings. Especially, it's a miracle for us, Lord, to gather together through Zoom, via Zoom. That God First Morning program is a blessing to us. To renew once again our commitment, to revive our relationship to you, Lord. As we start the program, may we invite the Holy Spirit, Lord, to be with us. Inspire us and revive us once again. Thank you, Lord, for this day. As we read your Bible, as we read your word, may the Holy Spirit works in our hearts. Thank you so much to you, Lord, in Jesus' name. Amen. Sige, Amen. everyone, sa mga magre-reading, paki-open po ang atin pong mga... Tayo po magbasa sa Exodus chapter 14 verses 1. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y bumalik at humantong sa tapat ng Pihahiroth sa pagitan ng Migdol at ng dagat, sa tapat ng Baal-zephon, sa tapat niyaon hahantong kayo sa tabi ng dagat. At sasabihin ni Paraon tungkol sa mga anak ni Israel, nangasisilo sila sa lupain, sila'y naliligid ng ilang." Verse 4, at aking papagmatigasin ang puso ni Faraon at kaniyang hahabulin sila, at kayo'y mag-iimbot ng karangalan kay Faraon at sa lahat niyang hukbo, at malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon at kanilang ginawang gayon. At nasabi sa hari sa Ehipto na ang bayan ay tumakas, at ang puso ni Faraon at ng kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa bayan, at kanilang sinabi, "Ano itong ating ginawa na ating pinayaon ang Israel upang huwag na tayong mapaglingkuran?" At inihanda ni Faraon ang kanyang karo at kanyang ipinagsama ang kanyang bayan, at siya'y nagdala ng 600 piling karo at lahat ng mga karo sa Ehipto at ng mga kapitan na namumuno sa lahat ng mga iyon. At pinagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon na hari sa Ehipto, at hinabol niya ang mga anak ni Israel, sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsialis na may lubos na pagkakatiwala. At hinabol sila ng mga Ehipsyo ng lahat ng mga kabayo at ng karo ni Faraon at ng kanyang mga taong mga ngabayo at ng kaniyang hukbo, at inabutan sila noong nakahantong sa tabi ng dagat na nasa siping ng Pihahiroth sa tapat ng Baal-zephon. Verse 10, at nang si Faraon ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata, at narito ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila, at sila'y natakot na mainam, at ang mga anak ni Israel ay humibik sa Panginoon. Verse 11, at kanilang sinabi kay Moses, "Dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin, na inilabas mo kami sa Ehipto?" 12, "Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi,
Pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. 13. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. 14. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. 15. At sinabi ng Panginoon kay Moses, bakit tumihimik ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon. 16. At itaas mo ang iyong tungkod at itunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin at ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. 17. At ako, narito, aking pagpapagmatigasin ang puso ng mga Ehipsyo at susundan nila sila. At ako'y mag-iimbot ng karangalan kay Faraon at sa buo niyang hukbo, sa kanyang mga karo at sa kanyang mga nangangabayo. 18. At malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon pagka ako ay nakapag-imbot ng karangalan kay Faraon sa kanyang mga karo at sa kanyang mga nangangabayo. 19. At ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasahulihan nila. At ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila. 20. At lumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehipto at ng kampamento ng Israel. At mayroong ulap at kadiliman, gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi at ang isa't isa ay hindi nagkalapit sa buong magdamag. 21. Pagkatapos, iniunat ni Moses ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat. At pinikiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. 22. Ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. Ang tubig ay naging isang pader sa kanila, sa kanilang gawing kanan at sa kanilang kaliwa. 23. Humabol ang mga Ehipsyo at pumasok na kasunod nila sa gitna ng dagat, lahat ng mga kabayo ng Paraon, ang kanyang mga karwahe at ang kanyang mga ngabayo. 24. Sa pagbabantay sa kinaumagahan, tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng mga Ehipsyo sa gitna ng haliging apoy at ulap at niligalig ang hukbo ng mga Ehipsyo. 25. Kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang mga karwahe, kaya't ang mga iyon ay hirap na hirap sa pag-ikot. Kaya't sinabi ng mga Ehipsyo, takbuhan na natin ang Israel sapagkat ipinaglalaban sila ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo. 26. Ang hukbo ng mga Ehipsyo ay nalunod. Sinabi ng Panginoon kay Moses, iunat mo ang iyong kamay sa dagat upang ang tubig ay tumabon sa mga Ehipsyo, sa kanilang mga karwahe at sa kanilang mga ngabayo. 27. Kaya't iniunat ni Moses ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at ang dagat ay bumalik sa kanyang dating lalim nang mag-uumaga na. Habang ang mga Ehipsyo ay tumatakas, inihagis ng Panginoon ang mga Ehipsyo sa gitna ng dagat. 28. Ang tubig ay bumabalik at tinakpan ang mga karwahe, ang mga ngabayo, ang buong hukbo ng Paraon na sumunod sa kanila sa dagat. Walang natira kahit isa sa kanila. 29. Subalit ang mga anak ni Israel ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat at ang tubig ay naging isang pader sa kanilang gawing kanan at sa kanilang kaliwa. 30. Gayon iniligtas ng Panginoon ang Israel ng araw na iyon mula sa kamay ng mga Ehipsyo at nakita ng Israel ang mga Ehipsyo na patay sa dalampasigan. 31. Nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo at ang taong bayan ay natakot sa Panginoon at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na si Moses. God first morning.
Isang malakas na Amen. 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 Amen, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Atin pong reading. Amen. Habang ako po ay nakikinig, ako po ay kinikilabutan sa atin pong binasa ngayong umaga, mga kapatid. So, sa atin pong refleksyon ay ano sa palagay ninyo at sino ang Diyos sa atin pong binasa, mga kapatid? Sino po ba siya? Maiba tayo ng refleksyon. So, sino po? Makapangyarihan. Ang Diyos po ay makapangyarihan, mga kapatid. Talagang itong ating pong binasa ay punong-puno ang kapangyarihan ng Diyos na ipinakita sa bayang Israel. Brother Edmond, sino ang Diyos sa ating binasa? Ang Diyos ang nagbibigay daan. Amen, mga kapatid. Bakit ang Diyos ay nagbibigay ng daan? Pastor, sa ating sariling kaisipan, hindi natin lubos maisip kung paano nahawi ang dagat. Amen. Kung paano mahahawi ang dagat sa ganong lakas at ganong kapangyarihan. Subalit ito ay nangyari gaya po ng ating binasa. So, salamat sa Panginoon at ipinakita po sa ating lahat na ang Diyos ang nagbibigay daan sa ating mga buhay, ano man ang ating pinagdadaanan, merong kaparaanan palagi ang ating pong Panginoon. Amen. Salamat po, mga kapatid. Wala na silang madaanan, but God provide. Ang Diyos ay nagbibigay ng daan sa kanila, mga kapatid. Wala na silang mapuntahan. So sa panahon tayo nasusukol ng buhay, talagang ang Diyos, mga kapatid, ay nagbibigay pa rin ng landas na dapat nating tahakan. Ayaw na nating humakbang, pero ang Diyos pa rin nagpo-provide, mga kapatid. Sino ba mag-reflect? Sino ang Diyos, mga kapatid, sa ating pong reading? Pastor, Sige po. siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kilala niya po tayo. Kaya po, bawat isa na doon sa ating binasa ay binilinan niya na dahil kilala niya si Faraon, kilala niya si Moses, kilala niya ang lahat ng tao. Kaya nung humingi si Moses ng tulong, anong gagawin? Diba? Sinabi ng, ano ba ang ano mo? Hawak mo. Ayan. Kaya alam niya kung ano po ang kanyang gagawin. God provide and God knows everything what to happen. Okay. So if God knows everything, mga kapatid, bakit hindi natin matutunang magtiwala sa Diyos? If He knows everything. Okay. Sino pa, mga kapatid? So yun ang first question sa ating reading, reflection. Second question ay kumbaga may iba naman tayo ng reflection para lang tayo nagkikwentuhan. Ang second reflection natin dito ay sa palagay ninyo, sino ang tao sa kwento? Ano ang tao sa kwento? Mga kapatid. Walang magagawa ang tao. He can do nothing. Ay walang magagawa, mga kapatid. Bakit? So, mga kapatid, nag-click sa aking isipan ng binabasa kanina ay yung 600 na karwahe. 600,000 ba? 600,000. Tama, mga kapatid, na piling karwahe. Naguhitan ko yun eh. Verse 7, siya ay nagdala ng 600 piling karwahe. At lahat ng iba pang mga karwahe at lahat ng iba pang karwahe sa Ehipto. So yung karwahe ngayon ay talagang yung mga matutulid, yung mga mabibilis, piling karwahe, 600. So ilang kaya ang sakay ng isang karwahe sa panahon na yun, mga kapatid? Sabihin na lang natin tiga-tigalawa. So, merong mahigit 1,000 ang humahabol sa kanila, mga kapatid, mga piling. So, ang tao dito ay limitado, mga kapatid. So, ano pa, mga kapatid, ang inyo pong nakita? Sino ang tao dito? Pastor,
Sige. Napakaganda ng ating reading mga kapatid. I'm just facilitating the reflection. Sino kaya tao dito mga kapatid? Sige, Brother Edmond. Ang pastor, likas na reklamador. Ay, naku po. Reklamador. Konting reklamador. Hindi nila na-realize yung mga pinagdaanan nila. Pero sa verse, verse 12, Yes. sa ayat 11, no? Sabi nila, wala bang libingan sa Ehipto, kaya dinala mo kami sa daong yun upang mamatay sa ilang. Tapos sinisisi nila si Moises. So, talagang ang mga tao, konting pagsubok, konting shake, di ba? Reklamo ang kasunod. Kaya nga, no? So dito mga kapatid, talagang marami naman na silang himalang nakita bago pa pangyari. Pero punong-puno lang himala ito eh. Punong-puno ng miracle itong kwentong ito, itong chapter 14 nito eh. Pero bago pa ito, marami na silang himalang nakita. So ang tao ay likas na mapagreklamo talaga, mga kapatid. Ang tao ay likas na mapagduda. So, makin mo yun, ano? Dito nakita na nila ang sa maraming pagkakataon yung ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya yung unang tanong natin kanina, sino ang Diyos? So nakita na nila ang Diyos ay talagang hindi ka iiwan. Ngunit sa pagkakataon nakita lang nila dito yung humahabol sa kanila agad sisi ka agad mga kapatid, ano? So ang Diyos ay mapagduda. Si Brother Esmin muna, Brother Esmin, open your cam. Pastor, Yan. God first morning po sa ating mga kapatid. Susugan ko lang po yung kay Brother Edmond at saka po yung po ninyo sa militar nga po, naalala ko yung sinabi nung aming instructor noon yung element of surprise na tinatawag. Karaniwan sa yun ang pinaghahandaan kasi na dapat ng bawat isa. Yung element of surprise, kita po ninyo na surprise yung karamihan sa mga tao. At ang instinct na nangyari sa kanila sisihin si Moses. Kadalasan sa mga tao ay yung pagka nabulaga nawawala yung kahit na nakita pa yung mga miracles, mga hiwaga ng Panginoon. Pero pagka nabulaga na, ayan na ang kamatayan, ayan na ang sakit, ayan na ang mga yung kumbaga nasa impending doom na sila, ay nalilimutan nila na kasama nila ang Panginoon. Nalilimutan maging sa atin pong personal na isang tao ang ganyan mga kapatid. Yun ang nangyayari kadalasan. Kaya nga po naalala ko din yung sa Panginoon nung siya ay nakabayubay sa krus. Ayaw niya, sabi nga sa Spirit of Prophecy, ayaw niyang magkaroon ng yung binibigyan siya ng potion na para manhid yung kanyang katawan. Ayaw niyang magkaroon ng ano tawag dito, yung sa isipan niya na to cloud his mind para yung mamanhid yung kanyang isipan, yung kanyang katawan sa sakit na nararamdaman. Tayo po ay kadalasan ganyan ang nangyayari Kapag tayo ay nakikita natin na ayan na ang kamatayan, ayan na ang sakit, ayan na nalilimutan na natin. Hindi na natin nakikita yung mga hiwaga, yung pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi ni Moses tumahimik kayo. Sabi, tumahimik kayo at masdan nyo ang Panginoon ay
see the salvation of the Lord. For the Egyptians you will see them no more. Napakagandang sermon to eh. Na kaya ako po na ako yung minsan nangyayari po sa akin yan. Nangyayari po sa akin yung yan. Minsan mabilis kang manisi. Kasi nga ang nakikita mo hindi yung biyaya, hindi yung hiwaga, hindi yung pagliligtas ng Panginoon, kung hindi yung immediate na kapahamakan. Nalimutan mo na kaagad ng Panginoon. Sana po hindi po ganun tayo. Sige po, salamat po. Salamat po, Brother Esmin. Sa reflections, Brother Melvin. Ang tao ay hindi makontento. Ang tao ay hindi makontento, ano? Meron ng mana, ayaw pa. Gusto pa ng Jollibee, ano? Gustong bumalik sa Israel kasi maraming pagkain. Sa Egypt, ganyan tayo. Pinapalaya na ng Diyos, ayaw pa. Kasi raw, nasawa na sila sa mana. Gusto nila ng masarap na pagkain, ano? Ganyan din tayo, mga kapatid. May 80% na tayo na natira, ayaw pa natin. Gusto natin 100% or more pa yung nakukuha natin, ano? So, isa pa, yung tao ay, pagmataas, pa-pride. Mataas. Bakit? Kagaya ni Parao. Pinalaya niya na yung mga Israelita. Aba, nakita niya, nang hinayang siya, mawalan ako ng mga tao, balikan ko to, habulin ko. So, ganyan tayo mga kapatid. Economic crisis. So, ganyan tayo mga kapatid. Halimbawa, nakita natin yung ating pagkakamali, binago natin yung ating buhay. Kaya lang hinayang tayo sa mga dati kikitain pa natin. Binalikan ngayon natin dati natin ginagawa. Ayan ang mga tao, no? Yung bang hindi na yung okay na sana ay gusto pa rin mas mataas palagi, mas mataas. Yung mga kapatid, dapat buksan natin yung ating mga mata. Alam natin yung tama, dapat gawin natin ito. Alam natin tama, naranasan natin yung tama. Ituloy natin yung tama, mga kapatid. Ano po? Yan po ang aking reflection. Salamat po, Brother Melvin. So, last question sa reflection natin for 26. So, ano yung lesson, yung pinakamagandang lesson na pwede natin pulutin dito? At least give one, kung sino po makapagbigay, at least 4 na lesson na pwede natin pulutin. Sige, Sister Net, ano yung nakita mo lesson dito? Na pwede natin pulutin sa araw na to? Huwag tayong magduda. Do not doubt. The power of God. So mga kapatid, huwag natin pagdudahan. So kung marami na tayong karanasan sa Panginoon, kaya huwag po tayo magduda. Kaya ako mga kapatid, pag marami na akong problema sa buhay, wala kailanman, hindi ko pinagdududahan ng Diyos. Hinahayaan ko lang na gano'n. Yes, Pastor, kasi pagka dumating sa atin yung pagdududa, nariyan niya yung takot, nandiyan na yung sinasabi kanina ni Brother Melvin, nandiyan na yung papasok na lahat kapag nag-doubt. Kaya nga po, di ba, kapag tayo nananalangin, sabi sa atin, ABC lang. Di ba? Ask, believe, and claim. Yun lang po. Huwag tayong magpupunta sa letter D, doubt. Doubt. Kasi yung doubt kasi mga kapatid, ang opposite nun, trust. If you doubt, mga kapatid, medyo yung trust natin nababawasan. Kaya always give your trust to the Lord. Sister Rhea, you open your cam. Ano yung lesson na pwede mo natutunan dito? God is in control. God is in control. Amen. Ng bagay. Yan lang po. Okay, thank you. God is in control. Sige, Brother Melvin. Napakaganda mga kapatid. Sa bawat meeting natin, namamulot tayo ng lesson na pwede nating pulutin. 4 na lesson na nakita ko po. Una, ang Diyos ay may plano. Ang Diyos ay may plano. Ang pangalawa ay ang pananampalataya natin ay susi sa pagharap sa imposible. Kung may imposible tayong hinaharap, manampalataya tayo at yan ay magiging posible. Ano po? Pangatlo, ang pagsunod ay may gantimpala. Yes. Amen. Pero yung pagsuway may kapahamakan. At ang Diyos ay ang tagapagligtas. Di tayo lumalaban sa ating buhay ng sarili lamang natin. Ano po? Sama natin ang Panginoon. Amen. Napakaraming lesson, Napakaraming lesson pwede natin pulutin. Si Sister Marisa. Sister Marisa? Po. Sa akin po, Pastor, yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Na kahit anumang mga dumating sa atin, laging nakagabay ang ating Panginoon. Kailangan hindi katulad, di ba, ng mga
Israelita no na nililigtas na sila ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Ngunit naroon nga sila mareklamo. No? Sa panahon natin ngayon, laging nariyan ang ating Panginoon na handang gumabay sa atin. Magtiwala tayo. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon, yun ang importante, na lagi tayo nakasalig sa Kanya kahit naman dumating na mga pagsubok sa ating panahon ngayon. Yun lamang po. Lagi tayong ginagabayan ng Diyos, ano? So makita mo, nasa likuran, nasa harapan, so kung saan nila kailangan ng Diyos, kung kailangan nila sa harapan ang Diyos, sa harapan, una na ang Diyos, kapag kailangan nila doon sa likod, nandun ang Diyos. So, ganun mga kapatid, ano? So, yun mga kapatid, yun yung mga lesson na pwede natin pulutin. Bakit? Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kahit ilang Ehipto pa ang ating napakaraming lesson mga kapatid. Sa napakarami talagang lesson na pwede nating pulutin sa chapter 14 ng Exodus mga kapatid. Last lesson, meron pa ba? Pastor, basahin ko yung comment ng ating kapatid sa Facebook. Isa lang. Basa. Sige. Sabi Thank ni you. Sister Nympha Rivera, ang tao walang kasiyahan. Nasa harap na ang lahat. Ang lahat ng pagpapala, reklamo pa rin ng reklamo. Bago tayo matulog, mag-inventory tayo kung ano ba ang meron sa buong maghapon. Makita mo ang blessing ng Diyos. Salamat po, Sister Nympha. Amen. Ang ganda yan, ano, Pastor, ano, mag-inventory ka bago matulog. Ano ba yung mga natanggap ko pagpapala ngayong maghapon na to? Yun ang tingnan natin, ano? Hindi yung problema yung isipin natin bago tayo matulog. Napakaganda pag yun ang inisip natin. Salamat po, Sister Nympha Rivera. Morning. So, this chapter 14, reflecting, sabi dito, Patriarchs and Prophets, 290, sa kanyang dakilang pagkilos ng probidensya, dila ng Diyos ang mga Hebreo sa mga kabundukang tila wala ng lalabasan. Ito yung binanggit ni Brother Melvin kanina, ang Diyos ay nagbibigay ng daan sa harap ng dagat upang maipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa kanilang pagliligtas at upang lubos na hamakin ang kapalaluan ng kanilang mga maniniil. Maaari niyang iligtas ang alinmang ibang paraan, ngunit pinili niya ang pamamaraang ito upang subukin ang kanyang pananampalataya at patatagin ang kanilang pagtitiwala sa Kanya. So, ang mga tao'y pagod at takot na takot. Ngunit, kung sila'y umatras nang inutusan sila ni Moises na sumulong, hindi kailanman binuksan ng Diyos ang landas para sa kanila. Sa pamagitan ng pananampalataya, sila'y tumawid sa dagat na pula na parang tuyong lupa. Sa kanilang pagmarcha pababa hanggang sa mismong gilid ng tubig, ipinakita nila na pinaniniwalaan nila ang salita ng Diyos na ipinahayag sa pamagitan ni Moises. Ginawa nila ang lahat kaya nilang gawin. At pagkatapos sinawi ng makapangyarihan ng Israel ang dagat upang bigyan daan ang kanilang mga paa. So, yan mga kapatid. Ito po yung reflection kanina ni Brother Melvin, ni Brother Edmond, na ang Diyos ay nagbibigay ng landas. So yung mga kapatid, nagbubukas ng daan. Okay mga kapatid, ano? So, napakarami pa nating pwedeng reflection dito. Pag nagbabasa ako ng Bible, ganun lang ang meron lang akong 4 na question palagi. So, unang-una, sino ang Diyos? Makikita mo na dyan, talagang mapakaraming biyaya kung sino talaga ang Diyos. Pangalawa, sino ang tao? Ano ang tao? Pangatlo, ano yung lesson na pwede nating pulutin? Pagka nagbabasa kayo ng Bible, yung 4 lang na yan. Kung gusto nyo naman mag-Bible study, Sister Net, yan lang 4 na tanong na yan. Napakarami na po nating mapapaikot dyan. Amen, Pastor. Appreciated much po yan. Ganda, no? Tanong lang. Opo, yung 4 na tanong na yon, tapos yung pang-4, kanino mo pwedeng i-share? Ikaw na yun mga kapatid. Kahit mag-sermon, di ka na maubusan ng sermon dyan, di ka na maubusan ng Bible study dyan. Kahit na anong reading, makikita mo sino ang Diyos. Makikita mo ano ang tao. Pagkatapos, ano yung lesson na pwede mong pulutin. Napakarami ng lesson na pupulot mo sa araw-araw. So if we read the Bible intentionally, we get a lot of lessons from that, mga kapatid. Pastor, mayroon akong singit lang. Sige. Maganda yung huling tanong, lagi yan ang nakita natin. Kanino mo pwede i-share? Kanino natin i-share? Yun, gano'n. Pinakauna i-share natin sarili natin kasi baka mamaya nabasa lang natin. Ayaw, hindi natin tinanggap, hindi natin ginawa. Pangalawa, sabi mo, Pastor, makakapagsesermon ka na. Unahan nating sermonin.
una nating sermonan, Pastor, Sister Net, yung ating sambahayan, yung ating mga anak, mga pamilya. Yes. Doon tayo muna mag-sermon, doon natin ituro muna natin sa kanila. Minsan kadalasan na-skip natin yung pamilya natin na turuan, unahin pa natin yung mga iba pero nakalimutan natin yung ating pamilya. So yun po, siyempre share natin sa lahat pero unahin natin yung dapat unahin, unahin natin sarili. Sabi nga sa mga pagka doon nag-COP, Sister Net, Pastor, madali magturo kapag ikaw ay nag-COP na talaga. Yes. Totoo. Kahirap ituro pag hindi mo ina-apply. Ganun din dito, pag nag-sermon ka ng ganito, paano mong may tuturon magtiwala sa Diyos kung ikaw number one, walang tiwala sa Diyos, di ba? Ayan po. Amen. So, ganun mga kapatid, sana natuto kayo sa ating reading at saka sa reflection. Yun, apat lang na question yun, pero talagang ang maganda pa doon talaga magpapacilitate ka. Marami na. Kung meron kang 5 member, 10 member sa care group mo, ayun, mahaba-habang discussion na yun mga kapatid. Si Brother Wilfred, last reflectors, 4:35. Okay, good morning po. Happy God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Ang reflection ko rin po dito sa binasa natin ngayong umaga na sa panahong ito na lalo na patapos na ang mundo na alisin na natin yung buhay natin sa sanlibutan. Yung mga dati nating nakakagawian sa sanlibutan ito, alisin na natin at magbalik loob na rin tayo sa Panginoon din po. Kasi kung hindi natin naalisin yung sarili natin sa sanlibutan, lalo pa tayong magkakaroon ng duda sa Panginoon. Kahit sabi nating nagsasamba pa tayo sa Panginoon, magdududa pa rin tayo. Kasi dalawang Diyos ang napaglilingkuran natin, ng Panginoon at saka ang kaaway. Dapat piliin din natin yung Panginoon ng paglilingkuran natin. Yun lamang po. Sige. Dapat na po tayo sa ating Lest We Forget devotional. Ang ating pong reading nandito na ba ang ating host, Brother Leo Cinco? Okay, kung wala pa, tuloy na po tayo. Okay, so ang atin pong reading devotional ngayon ay pangunahan ni Pastor Dasoy. Pastor Dasoy, nandito po kayo? Kayo po nakatalaga. Nandiyan na po sila, si Ma'am Dasoy, nandiyan na kanina pa. Oo, baka hindi naman po na-abisukan. Okay. Pastor Dasoy, nakaready po kayo? Lest We Forget. Kung wala, pwede ba akong Brother Melvin, yung reading natin? Pastor, nandiyan si Ma'am Marilyn. Ma'am Dasoy, nandiyan po ba si Pastor? Siya po nakatalaga o naka-reading ngayon eh. Sige, kung wala po. Kung wala po. Hindi ko niya alam dito. Si Sir Melvin na lang po, Sige. maliwanag po yung kanyang Sige. tsaka nakaano ang screen. Sige po, ready po tayo dyan. Share ko lamang po Sige. para mabasa din natin. Thank you. Ay, hindi ako pa-accept po ng request ko. Yan. Ayan, sige po. Adventismo sa panahon ng digmaan. So, part 2. Kahapon yung part 1. Ano po? Sa Mateo 22:21. Kaya Brother Melvin, pakilakihan ang screen. Maliit? Okay na po, malaki na po. Okay naman po. Nagulat ako eh. Sige, kasi naka-full Okay screen na na. to. Naka-full screen na to. Kaya ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Yan po, no? Ang laki naman ng mukha ko rito. Paano dapat pakitunguhan ng isang Kristiyano ang militar? O paano nga ba mga kapatid? Iyan ang isyong ipinangon ni James White noong August 12, 1861. Ang kanyang naunang tugon ay tuwiran. Hindi maaaring mag-volunteer ang mga Adventist para sa service militar dahil ang gayong pagkilos ay maglalagay sa kanila sa isang posisyon kung saan pipiliin nilang suwayin ang hindi baba sa 2 sa 10 utos. Parang ito rin yung kahapon, ano? Ngunit paano kung ang... Teka, 19 ba to? Tama, no? Ngunit paano kung ang gobyerno ay sapilitang tawagin ng isang tao? Paano kung ang individual na iyon ay walang pagpipilian? Bugkos sumunod lamang sa mga batas ng bansa.
Sa mga tanong na iyon ay nagbigay si James White ng isang hindi inaasahan at kontrobersyal na mungkahi. Sa kaso ng sapilitang pagtawag, isinulat niya, ang pamahalaan ay umaako ng pananagutan sa paglabag sa batas ng Diyos at isang kahangalan ang lumaban. Bating naman, pagka daw pinili yung mga tao ng panahon nila na sumabak sa gera, yung mga Adventist, bibigay nila, gumawa siya ng kasulatan na yung government ang umaako ng pananagutan sa paglabag sa batas ng Diyos. Kaya lang parang ano to di ba kung baga sumunod, kunyari ako yung Adventist na yan. Dahil pinilit ako ng gobyerno, sila yung mananagot sa Diyos. Parang hindi, dapat wag tayo magpapilit, di ba? Pero teka lang, tingnan natin kung ano pa yung masusunod. Siya nalalaban hanggang siya ay barilin sa ilalim ng pangangasiwa ng batas militar. Sa palagay namin ay masyadong nagpapakalabi sa pag-ako ng responsibilidad ng pagpapatiwakal. O yun nga naman, pagka kinuha mo yung baril, lumabang ka, para kang magpapatiwakal nga naman dyan, Ang subuking labanan ang mga batas ng pinakamahusay na pamahalaan sa ilalim ng langit, na sa ngayon ay nakikipagpunyaging buwagin ang pinakamalaimpyernong rebelyon simula noong kina Satanas at kanyang mga anghel. Inuulit namin ay magiging kahangalan. Iyan ang sagot ni James White sa masalimuot na usapin tungkol sa kung paanong ang mga Adventist ay makakapaglingkod sa Diyos sa pamahalaan. Sa maikling sabi, ang mga Adventist ay mga tapat na mamamayan. Hindi maaaring mag-volunteer ang mga Adventist dahil iyon ay maglalagay sa kanila sa posisyong pinipili nilang labagin ang batas ng Diyos. Ngunit kung sila ay sapilitang tawagin, ang paglabag sa kautusan ay nagiging responsibilidad ng pamahalaan at ang mga Adventista ay dapat na magpasailalim sa paghawak sa mga armas at pagpatay kahit na sa araw ng Sabat. Medyo masakit ito, Halimbawa, pinilit ka ng gobyerno. Tas para bagang siguro ng panahon nila na yun ay nakita nila pwede yun, Pero pag sa aking personal na paniniwala, maaring mali ako. Bakit kung pinilit ka, bakit ka magpapapilit, di ba? Di ba, mamatay ka na lang, wag ka na lang pumatay kung pahirapan ka ng gobyerno, di ba? Kaysa naman na lumabag ka sa Diyos, di ba? Kasi parang sinunod nila yung Diyos, yung tao na hindi yung Diyos. Tingnan natin. Ano ang pakiramdam mo sa kanyang mga argumento? Anong ebidensya mula sa Biblia maaari mong tipunin para o laban sa kanyang lohika? Paano tayo kikilos kung ang mga utos ng pamahalaan ay sumasalungat sa mga utos ng Diyos? Yun na nga yung sinasabi ko, Di ba? Sumasalungat yung mga ng tao kaysa sumasalungat sa utos ng Diyos, Paano nga naman tayo kikilos? So ngayon, dapat nating tandaan na sa panahong ito ay hindi pa ipapasa ng Estados Unidos ang batas ukol sa sapilitang pagtawag. Yun ay isang posibilidad pa lamang. So yun, palang panahon na yun, hindi naman pala ala pa palang batas sa sapilitan, kumbaga, opinion pa lamang nila. Ngunit ito ay isang bagay na ang batang iglesyang Adventista na nasa taong 1862 pa lamang ay wala pang pangkalahatang conference, wala pang general conference upang katawanin ito sa pamahalaan. Ay kailangan seryosong pag-isipan habang ang mabangis na labanan na malagilingan ng karne ay patuloy na kumikitil ng mga buhay. Mga panahon ng gera kasi bilang mga Kristiyano, tayo ay mga mamamayan ng dalawang kaharian. Lahat tayo ay naharap sa hamon na kung paano magiging tapat sa pareho. At yan po, alam yung sinasabing dalawang kaharian dito, kaharian ng Diyos at yung gobyerno na ng tao. So kailangan daw tayo makasunod parehas, pero wag nating ipa-priority ang kaharian ng tao, ang gobyerno ng tao. Siyempre, priority pa rin ng Diyos, Ay, parang nakikita ko na yung mga susunod dito na araw, patungkol kay Desmond Doss. Yung bang isang Adventist na naging sundalo pero hindi umawak ng baril. Maganda yung kwento na yun. Baka makita natin dito yun. Sa Matthew 22 verse 21, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ibig sabihin nito ay kung maaari, sumunod ka rin naman sa gobyerno, sumunod ka. At siyempre susunod ka rin sa Diyos. Hindi pwedeng ma-ignore ang batas ng Diyos, mga kapatid. Yan ang ating reading sa umaga na ito. Amen. Amen. So, pray mo na, brother. Amen. Okay, tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa napakagandang blessing sa umaga na ito. Na una,
ang aming panibagong buhay. Pangalawa, ang aming pagtawag niyo sa amin na muling kumunik po sa inyo sa pamagitan ng platform na ito sa God First Morning. Salamat. Una pa lamang sa Bible reading, napakarami namin natutunan. Nakita namin ang inyong kapangyarihan, nakita namin ang inyong pag-ibig sa amin, nakita namin kung gaano kami kababa, kung gaano kami mataas, at kung gaano kayo kababa. At gayon din sa Lest We Forget, nakita namin na paano dapat kaming sumunod sa gobyerno ng lupa. Gayon din naman kami dapat lalong higit na sumunod po sa inyong kalooban at hindi namin makalimutan ang pagsunod sa inyong utos at sa inyong kalooban. At nawa sa aming patuloy na pag-aaral ngayong umaga na ito sa COS, patuloy na ma-empower ang aming mga sarili at ma-apply namin ito sa aming mga sarili upang sa ganun madali namin maituro sa iba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, so Amen. Amen. So bukas, ang atin pong reading sa Lest We Forget ay si Pastor Alpi Gadit. So, Pastor Alpi, kung nandito ka bukas, kayo po ang reader ng Lest We Forget devotional. Tayo po dumako ng mga kapatid sa atin pong 200 days celebration ng God First Morning. So as we celebrate, mga kapatid, Brother Edmond. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought two world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Amen.
Amen. Amen. Dalawa po ang ating reading ngayon. Ay, reflection, testimony. Sister Clarita, dito po Sister Clarita. Pangalawa si Pastor Henry Espanyola. Okay, baka may bagong testimony. Sister Clarita. Sige, dito po kayo. Nakita ko na po kayo kanina. Yes po, andito. God first morning, Ate Claire. God first morning po. Sige po. God first morning po sa lahat. Actually po, ang dami kong iniisip. Pero salamat Pastor sa pinadala mo pong guide sa testimony. Kasi sabi ko, parang ang dami kong dapat sabihin. Dami kong, kasi sa haba po ng mga karanasan, parang ang dami, hindi ko tuloy alam. Pero natutuwa po ako, meron po kayong guide na ibinigay. Kaya parang nagkaroon ng yung testimony ko. Actually po, doon po sa kung ano ang impact po ng spiritual journey ko dito. Simula po nung nag-start po ito, talagang hindi po ako nag-absent. At every time po, lalong-lalo na po ngayon, every time na nagbabasa po tayo ng Bible, kahit po nabasa ko na yung mga kwentong yon o yung binasa natin from Genesis up to Exodus now, parang sabi ko, hindi ko masyadong nakuha hindi ko masyadong naunawaan at hindi ko masyadong nakuha kung ano yung naibibigay nun sa ating spiritual journey. Pero natutuwa po ako, talagang parang naramdaman ko kung gaano talaga yung kalalim ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Every time nagbabasa po tayo ng Bible, nakita ko po talaga na ito ay kailangan natin. Ang laki po ng naibibigay niya para maging mas lalo po tayong maging malapit sa ating Panginoon at mas lalo po talaga tayong magtiwala sa ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako. Nagkaroon po tayo ng Bible reading dito. Amen. Kasi kahit po binabasa natin yung Bible kung minsan, kung nag-iisa lang tayo, parang hindi natin masyadong nakukuha, hindi katulad po ng mga may nagre-reflect, nakakadagdag po sa atin. So, pagdating po doon sa spiritual journey, nakita ko po talaga na ang GFM ay naging pampatibay at pampalakas po sa ating pananampalataya. At ito po ay malaking naibibigay sa atin. Yung doon naman po sa commitment namin sa pagiging katiwala, actually po marami na po kami kasi kami po ay mga retired literature evangelist. Marami po kaming mga na-attend ng mga stewardship seminar. At naalala ko po, nag-start pa yan nung panahon ni Pastor Mangiliman sa stewardship. Talagang, ako po kasi ay nakagisnan ko naman din sa mga magulang ko dahil born Adventist naman po ako. Nakagisnan ko sa mga magulang ko kung gaano sila katapat magbigay ng tithe at yung offering. Ay nakikita ko yung tatay ko noon na pagdating niya galing sa, kasi po nagtitinda yung father ko, pagdating niya galing sa biyahe, talagang binibilang na niya yan, itinatabi na niya. So nakagisnan po namin yung ganon. Pero minsan po may mga challenges na dumarating sa ating buhay, di po ba? Actually, naalala ko po noong dalaga pa ako, kasi po nag-work din ako, nung dalaga pa ako, nag-work din ako. Dahil nakagisnan ko po yung ganon, agad itinatabi ko rin yung tithes ko. Pero dumating po yung point na parang sabi ko, ba't ganito? Sabi ko parang, pero alam niyo po, napakahirap po pala talaga yung hindi ka maging masunurin sa ating Panginoon. Pero pagdating po dun sa offering, hindi po kami, kahit po nung kami mag-asawa, dati po minsan, meron akong iba-ibang sobre, lagayan, para sa ganito, ganyan-ganyan. Pero hindi po pala ako naging systematic pa rin sa ganun. Nung nagsimula po itong GFM, nakita ko po yung kahalagaan kung paano talaga tayo dapat maging systematic sa ating pagbibigay. At dati po nga, sabi ko nga, yung offering ko, binibigay ko, pero nagtatabi ako para
gamitin ko sa sarili ko pong kapasyahan na para sa ganito to, o ito para sa building, para sa ganon. Hindi po pala maganda. Mas nagiging napakaganda po pala talaga na tayo ay maging consistent at ibigay natin talaga ng buo-buo yung ating COP. Kasi po, kami pong mag-asawa, dati nga po sabi ko hindi kami systematic kung magkano lang yung parang tuwang-tuwa na po ako dati na meron akong 500 na offering, ganon, masaya na ako doon. Pero nung nag-start po itong COP at nag-commitment talaga kami, hindi lang po yung COP, simula po nung nag-attend din kami sa CLAA at saka doon sa May Remedios dati noon, nag-start na po kaming mag-asawa doon sa pero minsan, nagkakaroon pa rin po tayo ng mga ups and downs. Ganun yung dumarating sa atin yung mga ups and downs. Hindi ko naman po pwedeng sabihin na perfect na yung aming Pero nung nag-start po talaga itong COP, doon ko po nakit. Kasi sabi ko nga po, sa katagal-tagalang ko pong pagiging Adventist at sa katagal-tagalang kong pagiging literature evangelist, hindi ko po talaga nabasa yung Counsels on Stewardship na book. Pero ngayon po, nung tinalakay yung Counsels on Stewardship na book, simula po nung nagsimula tayo, sabi ko, ang laki pa pala ng pagkukulang natin. Sabi ko pong ganun. Ang laki pa pala ng pagkukulang natin pagdating sa pagiging katiwala. Sabi ko ganun. Kaya noon po, nagpasya kaming mag-asawa, nag-start nga po kami sa 15%, naging 20%. Ngayon po ay nasa 20% na kami. At napakasarap po. Kung minsan, dati po, kasi kami po ay mga may pensyong mag-asawa na nakukuha. Dati, pag kinuha po namin yung pension namin, dadaan na ako sa palengke, sa grocery, mamimili na ako lahat-lahat. Kasi po, pag alam kong palapit na yun, parang wala na akong budget. So, ito na yung iniisip ko. Bibiling ko na yung mga groceries, mga kailangan namin. Pero alam nyo, ngayon po, pag kinuha po namin yung pera at pumunta na kami doon, makakapag-grocery ako, makakapagpamalengke ako, pero hindi po galing doon sa perang kinuha namin na pension. Kasi, ang sabi ko po sa asawa ko, alam mo, parang merong liwanag na dumating sa akin na every time na kukunin po namin yung aming pera, uuwi po muna kami na hindi namin ginagalaw yung pera. I-separate ko na po agad yung tithes, yung COP, nakaseparate na po agad yung total 30% po, nakaseparate na po agad yun kasi 10 at saka 20. Plus yung natitira, dati po, sabi nga ano bang ginagawa natin sa natitira? Dati wala rin po akong pakialam kung parang gusto ko nang gawin kung ano yung gusto kong gawin sa natitira. Pero alam nyo ngayon, hinihingi ko po talaga yung guidance ng Panginoon. Pagdating na sa bahay, pag tabi ko na po yun, ipapanalangin ko pa rin sa Panginoon kung ano ang nararapat na gawin ko doon sa natitirang pera. At yun po yung nakita ko dati. Kailangan ko nang gamitin kasi pamamalengke ko na. Pero ngayon hindi na po. Meron na akong pamalengke, may pang-grocery na ako na hindi ko pa nagagalaw yon. At alam niyo po, napakaraming blessing ng Panginoon. Hindi ko talaga matatawaran po yung blessing. Kasi nagtataka po ako. Yung bigas po namin, bumibili lang po kami ng bigas. Pero lately, alam niyo po, natatambak ang bigas namin. Mayroong nagbibigay, hindi pa man po ubos, mayroon ng kasunod. May gulay, iba-iba, may ampalaya, talong, sibuyas. Nung panahon po na napakamahal ng sibuyas, hindi po ako bumibili ng sibuyas. Natatambak po yung sibuyas na binibigay sa amin at sinishare ko pa po yan sa mga kapatid na nabibigay ko pa sa church. Pagdating doon, nakaumpok-umpok, o yan, kumuha na yung gustong kumuha, ganon. Hindi po natin kaya, hindi lang po yun, kahit po pati mga isda, nagtataka ako. Actually, kahapon nga lang po, may naghatid sa akin dito na napakaraming bangus na sariwang-sariwa. Ang sabi nung kapitbahay namin, nag-harvest daw po yung fish pan nila. Akala ko bakit tumatawag sa akin, yung pala ang dami po niyang daladalang bangus na
sabi ko, hindi naman natin ito kayang kainin lahat. So, na-share din po namin. So, napakasarap po yung nagsishare talaga. At actually po, kami pong mag-asawa, nabanggit ko na noon, Pastor, kami po ay binigyan ng pagpapala ng Panginoon. Actually, dati naman po may sasakyan kami pero medyo may problema na kaya pinanalangin namin. At binigyan po kami agad-agad ng bago-bagong sasakyan ng Panginoon. Pero alam niyo po, simula nung binigay ng Panginoon yung sasakyan na yun, sabi nga po ng mga kapatid, parang naging ambulance daw po. Sabi nila, bagay naman kasi kulay puti. Kasi po sa totoo lang, simula nung dumating yung sasakyan namin na yun, maya't maya po mayroong tumatawag sa amin kahit ating gabi, tinatawagan kami, nagpapahatid sa ospital, dinadala sa ospital. At hindi lang po yun, siguro kung hindi lang po namin siguro iniisip na ito ay pahiram lang ng Panginoon sa amin. Kasi po yung mga dinadala namin pasyente, minsan nagtatae, sinasapunan lang namin ng upuan, ganyan, nagdadayaper, ganun po. Yung kung maselan ka, hindi mo talaga, pero sabi ko, yan ay pinagkaloob ng Panginoon. Agad-agad, dyan niya kailangan gamitin ng Panginoon. Di lang po yun, financially ay umihingi pa po sila financially. So, napakabuti po ng Panginoon kung tayo talaga ay magtatapat sa Kanya. Gagamitin, kasi every time na nagpipray po ako, sabi ko, Lord, gamitin niyo po kaming instrumento sa paglilingkod. Sa anumang kaparaanan ng paglilingkod, sana magamit niyo po kami. So parang yun po yung nakikita ko na kahit kami ay mga retired na, mayroon pong mga iba't ibang paraan na binibigay ang Panginoon para magamit po niya tayo. At doon po sa pagbabahagi ko ng COP, una ko pong binahaginan yung mga anak ko. Kasi po lahat po ng mga anak namin ay may kanya-kanya ng pamilya. Nagkataon po na nagkasabay-sabay silang umuwi, nagbakasyon. Yun po ang unang-una kong sinabi sa kanila. At actually, sinishare ko po sa kanila yung link para mabuksan din nila. Kaya lang, alanganing oras po kasi sa kanila. So, yun po yung unang-unang sinyeran ko ng yung mga anak ko. Actually, sabi ko nga, kahit po pamilya, mayroong kanya-kanya, mayroong iba-ibang reaction pagdating sa ganon. Kahit sa church, may iba-ibang reaction. Pero, natanong nga ako ng anak ko sabi niya, nanay, sabi niya, bakit yan ba ay programa ng CLPM? Kasi di ba tithes lang dati, tsaka yung offering kung magkano lang yung gusto mong ibigay. Bakit ngayon sinasabi mo sa amin na kailangan mag-start kami kahit 10% lang, 10, ganun. Sabi po nung isang anak ko, sabi ko, actually anak, hindi programa ng CLPM yan. Sabi ko, ito ay programa ng ating Panginoon, simula pa noon. Nagpapasalamat tayo na ngayon ay nagbibigay ng liwanag sa atin. Sabi ko, subukan ninyo ang Panginoon. Hindi, yan ang sabi ng Panginoon, sabi ko. Hindi kayo papagkukulangin at hindi kayo pababayaan, sabing gano'n. So, nung sinabi ko po na magbasa kayo, mag-share, eto, ganito, basahin nyo itong Counsels on Stewardship na book. Every time, nagsishare din po ako ng mga message sa kanila sa counters. Natutuwa po ako na yung anak ko na yon na nagtanong. Actually, doon sa dalawa, wala pong problema. Parang inaccept na nila agad. Pero yung isa, gano'n nga yung naging sagot. Pero natutuwa po ako na unti-unti na nararanasan din nila yung pagiging matapat sa ating Panginoon. Sa local church po, every time na nagsasalita po ako sa local church, wala po akong ibang isinishare din sa kanila. At sinasabi ko po, ng buong buo sa kalooban ko, sabi ko sa kanila, mag-attend kayo ng God First Morning. Ito po ay hindi walan sa atin, kundi ito ay pagpapala sa atin pag nag-attend po kayo, kasi binibilang ko po yung mga nag-a-attend sa church namin, siguro isa o dalawa lang, ganon. At every time na sinishare ko rin po sa kanila yung COP, pero natutuwa po ako, maganda po yung response ng aming
church. Pero sabi ko, mas maganda makapag-a-attend pa rin kayo sa God First Morning para sabi ko, experience with us, yung nararanasan namin, gusto kong maranasan nyo rin. Kaya every time nga po na nagsasalita ako sa church, wala po akong ibang ibinabahagi kundi tungkol sa pagiging matapat natin at pagsunod natin sa COP. Amen. Pero alam niyo po, may mga challenges din naman po talagang dumarating sa atin pagdating sa kahit gaano po tayo katapat sa ating Panginoon, may mga challenges pong dumarating sa atin. Actually, sa aming mag-asawa, may dumating din pong challenges sa amin. Medyo years din naman po yung inabot niya na talagang problema po kaming mag-asawa financially kasi sa dami po nung mga naging problema namin sa family. Nagkaroon din po kami ng mga problema financially. Pero alam niyo mga kapatid, narinig ko po one time si Brother Ray Relampagos na sabi niya marami po akong utang pero nagtitiwala ako sa Panginoon na babayaran ito. Sabi, alam niyo po kami napakalaki po nung naging challenges sa amin pagdating sa ganon financially. Halos umiiyak po kaming mag-asawa, pumupunta kami sa bukid, pumupunta kami sa fish pond, doon kami nagpipray kasi ayaw kong makita ng mga parents ko yung namin kasi yung support namin sa kanila, tapos ayaw kong makita nila yung gano'n. Pero alam niyo po mga kapatid, dahil sabi ko sa Panginoon, alam niyo po kung ano yung buhay na. At kahit po dumating sa amin yung mga ganong challenges, hindi ko po ginamit yung tithes, hindi po kami nawalan ng offering kahit gaano kalaki yung naging problema namin ganon. Pero alam nyo, napaka bait po ng Panginoon. Ngayon, kung iisipin ko po yon, hindi ko po alam kung paano nabayaran yun. Kasi ang iniling ko lang sa Panginoon, Panginoon, hindi po ako sanay sa ganito. Kayo po ang nakababatid, kayo nakakaalam kung paano nangyari ito. Kayo rin po ang tutulong sa amin para mawala ito. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga, ngayon pag iniisip ko yun kung paano nangyaring nabayaran yun at nawala yung mga yun, hindi ko po naisip. Ang tanging alam ko lang po, ang Panginoon ang gumawa ng kaparaanan at ang Panginoon ang nagbayad ng lahat ng mga yun. Kaya ang sabi nga, sabi ko, basta kahit ano pong mangyari sa buhay natin, maging yan man ay kahirapan, kasiganahan, kalungkutan o kasiyahan, kahit anong mangyari, ang challenge ko po mga kapatid, magtapat lang po tayo sa ating Panginoon, sumunod lang tayo sa kanyang mga alituntunin. Tapat po ang Panginoon sa kanyang pangako sa atin, hindi po niya tayo pababayaan. First morning po. Thank you, Ate Claire. Amen. Thank you po. So, okay. Pagkalab natin kay Pastor Henry sa Espanyola. Sige, Pastor Henry, testimony sa at least 5 to 10 minutes. Salamat po Pastor Nelson sa pagkakataon. Ngayon po ay gusto ko pong i-share yung aking pong journey at yung naging commitment ko po sa COP. Bilang pastor, ang aming pong mga sweldo ay automatic na kinukuha po ng ating mission o ng conference nung kami po ay nasa conference pa. So, kung kakamustahin po ang ating kalagayan sa ating pong journey bilang pastor ay napakaganda po ng epekto. At kung tatanungin niyo naman kung merong negative feelings ay walang negative feelings dahil simula pa nung ako po ay elementary, natatandaan ko po yun nung ako po ay nabinyagan, year of 2000, ay nagsisimula na po akong nagiging tapat sa ating Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa aking magulang. Sila po magturo sa akin kung paano pong maging mabuting katiwala. Kung i-share ko po sa inyo, medyo matatawa kayo. Aking baon nung ako po ay elementary ay 10 piso, 20 pesos. Ay talagang nag-offering na po noon. At dahil po doon, nasanay po ako
from elementary to high school. Siyempre, kapag high school ka na, yung allowance mo madadagdagan. So kaya yung offering and type is mag-i-increase din. Nasanay po kami doon sa ganong sistema. Nung una, parang nung elementary pa ko, parang medyo napipilitan pa, wala ka magawa kasi yung magulang. Pero nung katagalan na unawaan ko po, sa tuwing devotional po namin, pag devotional kami every day, laging naipapasok po ng aking magulang kung gaano kabuti ang Panginoon sa amin. At miracle daw ang everyday na nangyayari sa amin kasi napag-aaral niya po kami lahat ng aking magulang at hindi nila alam kung saan yun nanggagaling at dumarating na lang kusa. So yung pagpapala po ng Panginoon ay nakita po namin. No? So kaya kami nagbibigay on that day dahil nakikita po namin yung kabutihan po ng ating Panginoon. At nung dumating po itong programa natin, yung dating 90% na talagang yung buong buo na nagtitiwala sa Panginoon. Pero bakit 90% lang? Kasi parang meron kang something na bakit kami lang nagtatapat, yung iba parang nahirapan ka ng hikayatin sila. Nung dumating po itong ganitong programa natin ay nakatulong po ito sa amin, lalo na po sa mga pastor na hindi na kami masyado nahirapan mangaral at magpaintindi sa mga kapatid kung paano po magtapat. Dahil meron na po tayong mga kasama. Ito na po yung ating misyon. No? So kaya nung dumating po itong programa natin ay gumaan po ang aking pakiramdam sa pagbibigay at pagtulong sa gawain. So mga kapatid, gusto ko rin i-share po sa inyo, no? Kahit automatic po yung sa aming mga pastor yung offering, lalo na po sa akin, ay po ito, natutuwa po ako, bagaman ito po ang sistema ng ating mission or conference, ay kung ako po inyong tatanungin, nakakapagbigay pa rin po ba ako? Yes po, actually, ang aking commitment sa COP, no? At hindi lang COP, hindi pa naman COP ang tawag po natin dito, no? Commitment ko po talaga sa Panginoon na every week ay kailangan merong sacrifice na mangyayari po sa akin. So yung kinakaltas po sa akin, parang na po yun, hindi ko na po yun masyado inisip. Ang inisip ko on this week, kailangan merong sacrifice na meron akong i-contribute sa aking Panginoon. Dahil ang aking Panginoon is buong buhay, lakas, buong time, binigay niya sa akin. At sinacrifice niya ang kanyang buhay. Kaya this week, kailangan kong mag-sacrifice, magbigay ng mga sacrifices sa ating Panginoon. At least sa pang-financial ay mai-present ko o maipakita ko sa aking Panginoon na ako ay nag-o-offer ng sacrifice. So kaya po nung Sabado, gusto kong i-share din sa inyo. Nagkaroon po kami ng binyagan. Umabot po siya ng 60 plus na mga nabinyagan. Nagulat po kami kasi nagpa-offering ako. Sabi ko sa mga boys of youth, sige, mag-offering tayo kasi fellowship to. Nagulat po ako nung nag-collection po, ay pati yung mga bibinyagan. Hindi pa po sila binyag kasi bibinyagan pa sila after ng Sabbath worship. Bibinyagan pa lang po sila mga kapatid. Nagbibigay na sila ng mga offering, hindi pa naipaliwanag sa kanila maayos yung stewardship, yung offering. Magbigay po sila mga kapatid. No, kaya yung pinakakatuwa. Kasi siguro nakita po nila kung paano po yung grupo ng mga team po namin na talagang tinutulungan sila, pinoprovide yung mga pangailangan nila. At yung blessing ay natanggap ko. At yun po yung naramdaman ko during childhood ko po mga kapatid. Ang Diyos talaga ay talagang binibless po ang aming pamilya. So, kaya kung tatanungin po ako paano natin tinuturuan ng mga kapatid sa pagiging tapat, nakatiwala, mga kapatid, simple lang. Yung COP, ang ibig sabihin ng ating COP is Combined Offering Plan, ay kung hindi pa natin ito alam noon,
Pero kung ito'y pinapractice natin sa ating pong mga preaching, yung combined offering plan ay ginagawa po natin ito in life sa ating pong buhay. Lalo na po sa ating kaya ang tawag ko po sa COP noong unang panahon is Christ on preaching at ganoon din Christ on your personal life, mga kapatid. Kailangan po itong mangyari, no? So yun po yung tinuturo po namin sa district ngayon, kasama po ang aking pamilya, na kailangan mauna po ang family. Amen. And hindi lang sa preaching makikita Christ on preaching, COP or combined offering plan. Kailangan maging Christ on personal life sa natin ay makita po sa atin yung talagang real COP, mga kapatid. So kaya po nung time na nag-sermon pa ako, umikot ako sa distrito, paano ko sila tinuturuan. Hindi pa ako nagkakaroon ng seminar na focus on money. Mga kapatid. Ang ginagawa ko bilang pastor is, sa lahat na may ikot ako, midweek man yan, vesper man yan, sabat man yan, yung aking hinandang sermon ay I put Christ in my sermon, mga kapatid. Kung paano nagsakripisyo, kung paano binigay niya ang kanyang buhay sa atin. At ang result po nun, mga kapatid, hindi lang money ang kanilang ibinibigay, pati yung kanilang effort, yung kanilang time, yung kanilang lakas, ay ibibigay nila sa ating Panginoon. So, ganun ko po pinipresent ang COP, kaya hindi po prejudice ang mga kapatid. Pero nung unang dating ko po, parang prejudice, lalo na sa mga dati kong hinawakan, prejudice ang mga ibang mga kapatid. Pero nung time na tinuturo ko po yung si Kristo, sabi ng mga elders, halika natin ng ating mga sermon, we must put Christ in our sermon. Kung stewardship man yan, kung doctrinal man yan, we have to put Christ in our sermon. That is the real COP, sabi ko, Christ on preaching. So sabi ko po sa kanila, ito po yung kailangan natin para yung prejudice ay mawala. So ganun po, kaya this time, ang aming pong offering ay nag-increase, ang aming pong tithes. Kahit sa district mo, mga kapatid, dati walang fund po kami. Ngayon ay nag-increase. So ano pong naging magandang impact ng COP sa local church? It's, lumaki po ang aming pondo, dumami po ang aming supporters, sponsors, and then po ang mga naging challenges sa amin. Last po, ang naging challenges po sa amin is yung unang pagdating po is yung prejudice. So, prejudice sila pag tinatawag stewardship, money matters. So, kaya we change yung meaning. Hindi man change, lalo namin pinalalim yung word na COP, Christ on preaching. Kailangan si Kristo ang makikita po sa pagpapahayag po ng pananalapi ng ating Panginoon. Because hindi interesado ang Panginoon sa ating mga natatanggap. Because He is rich, He is mayaman, at ang lahat ng wealth ay nasa Kanya, siya ang may-ari ng lahat. Ang kailangan niya ay yung ating mga puso. So, yun po yung mga challenges namin. Iba po namin yung mga dating approaches na ito po kailangan si Kristo po na ito front sa lahat po ng ating. At hindi talaga dapat makikita yung money matters, kundi si Kristo ang ating. So yun po yung aking testimony at ako yung papasalamat sa Panginoon ng blessings ng Panginoon. At maging sa amin po mga anak, 2 years old pa lang, nagsosobre na po kami, mga kapatid. Nagsimula ako noon sa 5 pesos, elementary. Aking mga anak, mga kapatid, hindi pa sila nagkakaroon ng baon, mga kapatid. Hindi pa nag-aaral, ay tinuturuan na po namin sila. Dahil yun po yung aking sinimula noon, ako po yung mali. Because Christ is very, minamahal po tayo. At wala tayong masasabi sa ating Panginoon. Kaya ito po ang aming commitment. Papatuloy po namin ang pagbibigay at pagiging tapat sa Panginoon dahil ang Diyos ay tapat po sa atin. So maraming salamat po sa programa po ng CLPM. Ito po yung nakatulong po sa aming pamilya, sa aming distrito, at sa aming pong sambayan. Salamat. Thank you, Pastor. Salamat sa nabuong commitment mo sa Panginoon.
Ang oras po natin ay 5:18. Salamat po sa nag-testimony, Ate Claire. Pagpalain kayo ng Diyos, Pastor Henry. Salamat sa inyo, mga kapatid. Napakahalaga po sa akin bilang stewardship director natin po mga pastor ay matiyak natin na sila ay nagpa-practice at nagtuturo ng stewardship sa bawat lokal na iglesia. So mga kapatid, salamat. Tayo po sa ating pong Zoom ay meron tayong 119. Binabati po natin ang lahat na nandyan po sa Zoom platform. Salamat po sa inyo po mga kapatid. Sana tayo po nare-revive spiritually sa atin pong CLPM FB page. Meron na po tayong 50 plus mga kapatid doon. So sa Adventist Mission, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa YouTube. At ganoon din sa Discipleship Ministry. As of 5 a.m., Discipleship Ministry, meron pang nanonood na 15. Sa YouTube ay meron pong 6, sa Adventist Mission ay 13. Sa CLPM FB page ay 53. Mga kapatid, so talaga ang programa na God First Morning ay malaking pagpapala sa atin pong lahat mga kapatid. Okay, ang oras po natin ay 5:20. Wala na tayong time para sa ating pong reflection. May time pa ba tayo? So, meron ba gusto mag-reflection mga kapatid sa ating pong pinag-aralan kahapon? At least isa o dalawa lang. Hindi na po ako. Usahin. Sige po. Pastor. Ako yung nagbasa kasi kahapon, Pastor. Sige po. Ibigay yung reflection ko dito. Minamaliit ang walang hanggang kamatayan. Kinuha ko yung 3 highlight points mo, Pastor, kanina. Para maiksi lang. Una, sino ang Diyos dito sa ating binasa? Siya ang Diyos na mahabagin. Naawa siya sa atin kapag nababalisa tayo sa mga bagay na pangsanlibutan. Naawa siya sa atin. Uspos siya ng pag-ibig. Nais niya na tubusin tayong lahat sa ating mga ginagawang mga kamalian. Nalulungkot din ang ating Diyos kapag tayo ay nakakagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban. Kaya po, sabi pa, mayaman siya sa pagkakaloob kasi sinabi niya nga, unahin lang siya. Sabi niya sa Matthew 6:33, unahin lang siya. Mayaman siya, daragdag niya ang lahat sa atin. Sino ang tao? Matigas ang ulo, Pastor, ng tao. Pagkamat pinakita na nga dito ang lahat, na huwag tayong mababalisa, huwag tayong malulungkot kapag dumarating sa atin yung mga ganitong pagkakataon na nagkukulang tayo. Tapos wala tayong pagtitiwala. Ganyan ang tao. Walang pagtitiwala, madaling makalimot, sakim. Nais niya meron na siya, gusto pa niya ng iba. Ang lesson po natin na makukuha dito ay full surrender and total obedience sa Kanya. At paano natin ito i-share sa iba? Sabi nga po sa Matthew 5:16 ay let your light shine for others so that they can see God. Yun lang po, Pastor. Salamat po. Sabi po sa atin pong reflecting on Council Stewardship reading yesterday, sabi dito, mababang pagtingin sa kayamanan ng walang hanggan. Kapag iniisip natin ng dakilang kaloob ng langit ay para sa pagtubos ng makasalanang sanlibutan, pagkatapos ay ikinumpara sa mga handog na kaya nating ibigay, tayo'y mangingimi na gumawa ng paghahambing. Ang anumang hinihingi na maaaring ipataw sa buong sansinukob ay hindi mayahambing sa iisang kaloob na iyon. So incomparable mga kapatid. So talagang kapag ka ikaw ay talagang nabuo ang iyong pagmamahal sa Panginoon, pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, ibibigay mo talaga. So dito mga kapatid, napaganda ng answer. Pastor Jerry, kumusta po dyan sa Amerika? Good Baka morning. naman, huwag mong kakalimutan lang. Good afternoon sa California. Good afternoon. Mukhang taga-ibang bansa ka na, Pastor. Foreigner po tayo, foreigner. I'm here. I'm ready to reflect on the topic. Wow, English speaking na. Nosebleed na po kami dito, Pastor. Dito po sa ating reading kahapon, actually sa aeroplano binabasa ko na ho yung 3 chapter. Natutuwa po ako na mai-reflect ito. Paano ba natin minamaliit
ang walang hanggang kayamanan. Dito maliwanag sa binasa ni Pastor Nelson, kinote ko po ito mismo dun sa ating babasahin. Kapag ka po pala yung ating handog ay tawag dito, hindi natin maibigay ng ganun din kasagana na katulad ng ibinigay ng Panginoon sa atin ang kanyang buhay, ay minamaliit daw po pala natin yung mga kayamanang walang hanggan na yun nga po yung Ebanghelyo. Kaya napakaganda po na naiintindihan natin yung prinsipyo na ito ng ating offering. How do we consider giving gifts to the Lord? Nagre-reflect ba yun ang pagpapahalaga natin sa walang hanggang kayamanan na ibinigay sa atin dahil si Jesus ang walang hanggang kayamanan? O minamaliit natin yun pong kayamanang walang hanggan na yun, yung Ebanghelyo na ibinigay sa atin ng Panginoon? So ito po yung isa sa magandang pagmuni-munian, ano? When you give something to the Lord, nag-i-express yun ng mataas nating pagtingin at pagpapahalaga sa kayamanang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Biro nyo yung katulad ng kalagayan ng Ama, ibinigay sa atin yung kayamanan ng langit. Tapos kung magbigay tayo ng offering, parang minamaliit natin yung halaga na yon, mga kapatid. So may this be one of the foundational principle ng ating advocacy ng pagtuturo ng malaya at masaganang handog. Palain tayo ng Panginoon. Amen. Salamat po, Pastor. Pastor Jopet, reflection ka, Pastor Jopet. Bukas ka lang, Cam. Sino pa bang gusto mag-reflection bago tayo dumako sa ating... Sige. Good first morning. Sino pang gusto mag-reflection? Sige. Sa ating pong binasa, napakarami talaga nitong pwede nating i-reflect, mga kapatid. Talagang... ako habang binabasa ko itong mga kapatid, yung pagmamahal natin sa Diyos ay talagang ipahayag natin. Talagang incomparable. Yung maaari nga, 10%, 20%, 30%. Talagang incomparable, mga kapatid. Salamat po, Pastor Jerry, sa inyo pong reflection. Ingatan po kayo ng Panginoon diyan. Huwag niyo pong kakalimutan ang aming mga chocolate at mga medyas. Sige po, salamat po na marami. Sa prayer ninyo. Opo. Yan nyo, makakarating po, mga kapatid, kahit balat lang. Okay, so wala na po tayong oras po natin ay 5:26. So dako na po tayo sa ating pong reading. Ngunit bago yon ay ang magte-testimony bukas si Brother Dan Cruz at saka si Pastor Benji Pabillar sa hanay ng mga pastor. Okay, so God first video na po tayo, Brother Melvin. Sa kamay ng Diyos, mahalaga ang lahat ng bagay. October 26, Offertory Reading Devotional. Datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 33. Isinilang noong 1888 si Robert Letourneau sa Richford, Vermont. Anak siya ng makadiyos na mga magulang kaya naririnig na niya ang tungkol sa Ebanghelyo mula sa kanyang pagkabata. Sa ilang panahon, tinanggihan niya ang katotohanan, subalit salamat sa mga panalangin ng kanyang mga magulang, tinanggap niya si Kristo bilang kanyang tagapagligtas ng 16 na taong gulang na siya. Nang may sapat na gulang na, naging mabungang inventor siya ng mga makinaryang panglupa at naging milyonaryo, dahil sa mga kasangkapang kanyang idinisenyo at ginawa. Sa buong buhay niya, nakagawa siya ng halos 300 patents na may kinalaman sa panlupang kasangkapan, makinang pangproseso at makinang kagamitan. Nang siya ay 30 taong gulang, nagdanas siya ng nakakawindang nakawalan dahil sa kamatayan ng kanyang panganay na anak. Naging dahilan upang muling isipin ang kanyang mithiin at layunin sa buhay.
Nagsimula siyang mag-alala na ang kanyang pag-ibig sa mga makina ang maaaring pumalit sa kanyang pag-ibig at pagtatalaga sa gawain ng Diyos. Kaya, kasama ng kanyang asawa, si Evelyn, nagpasya siyang italaga ang kanyang sarili sa gawain ng Diyos at gamitin ang kanyang yaman para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Naging bantog ang kanyang kasaysayan dahil nagpasya siyang ipagkaloob sa Diyos ang 70% kung anuman ang mayroon siya at mabuhay lamang sa natitirang 10%. Buhat noon, nakilala siya bilang negosyante ng Diyos. Isang araw ay may nagtanong sa kanya, Ginoong Letormo, totoo bang ibinibigay mo ang 70% ng iyong kita sa Panginoon? Sumagot siya, hindi, wala akong ibinibigay na anumang bagay sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay sa Kanya. Ako ang kumukuha ng 10% ng sa Kanya. Naglalarawan ang kwentong ito ng pagpapamalas ng dakilang halimbawa ng pagiging mapagbigay. Gayunpaman, maaring mag-isip ang iba, ako rin maaring mabuhay sa 10% ng kita ng isang bilyonaryo. Tunay na inaasahan ng Diyos na gamitin natin kung anong mayroon tayo para sa Kanya. Maaring hindi mo kayang wakasan ang taggutom sa isang kontinente, subalit makatutulong kang alisin ang gutom sa isang pamilya sa inyong bayan. Hindi mo madadala ang ebanghelyo sa buong bansa, subalit mapag-aaralan mo ang Biblia kasama ang iyong kapitbahay. Hindi ang kakulangan sa ating kakayahan ang nakababahala sa Diyos kundi ang kakulangan natin ng panahon para sa Kanya. Panawagan. Tiyaking inyong titingnan ang Biblia at alamin kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa mga maliliit na bagay, tulad ng tirador ni David, ilang tinapay at isda, o ang kaunting harina at langis ng balo. Amen. Amen. Ating pagkalaw kay Brother Kim, ang reading ng Council on Stewardship. Brother Kim, nakamute. Nakamute, Brother Kim, hindi ka marinig. God first po sa lahat dito sa ating platform at saka sa nanonood sa Facebook. Ang atin pong pamagat ngayon sa ating babasahin ay hindi katugma, walang kabuluhan. Ipinapahayag ni Kristo, kung ang sinuman ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Silang suot ang damit pangkasal. Ang damit ng katuwiran ni Kristo ay hindi na magtatanong kung kailangan pang pasanin ang krus at sumunod sa kanyang mga yapak ng tagapagligtas. Bukal sa kalooban at may kagalakang susundin nila ang kanyang mga utos. Ang mga kaluluwa ay nangapapahamak sa kawalan ng Kristo. Gaano nga hindi kasang-ayon ang lahat ng mga pagsisikap sa katungkulan at kayamanan. Gaano kahina kaing maaring iharap ni Satanas na makukuha sa kasakiman at masamang hangarin kung ihahambing sa mga leksyong binigay ni Kristo sa kanyang mga salita. Gaano kawalang kabuluhan ang mga gantimpalang inihahandog ng sanlibutan kung ihahanay sa gantimpalang inihandog ng Ama sa langit. Review and Herald, September 19, 1899. So mga kapatid at mga kasamahan, iyan po ang atin pong reading ngayong umagang ito. God first morning po muli. Okay, God first morning, Brother Kim. Thank you for the reading. Tayo po'y dumako na mga kapatid sa atin pong acts of prayer. So wala. Amen mga kapatid, napakabilis. So, ganun lang kabilis yung maiksi lang po. At tayo naman ay bago mag-pray, mag-reflect tayo mga kapatid. Basahin natin mabuti. Ano pa yung makikita natin puntos dito? Para naman makita natin na mas mabuti at mas malinaw. So yun title ay
ito, how inconsistent, how worthless. Walang kabuluhan. Hindi consistent. Gaano hindi ka consistent, ano? Sabihin paano ba yung consistent, tuloy-tuloy o ano ba? Mas madali pa intindihin yung English, consistent, ano po. Ayan, so sabi dito sa unang punto ay ang tunay na pagsunod kay Kristo pala ay may kasamang pagtalikod sa sarili. So, sabihin, kung gusto nating sumunod kay Kristo, tatalikuran talaga natin yung ating sarili. Hindi naman ibig sabihin na pababayaan mo yung sarili mo magutom, mamatay, hindi ka na maliligot at tumalikod ka sa sarili. Ano? Pagsunod, meron talagang halong sakripisyo. Yan. May halong sakripisyo. Sabi dito nasa na ba? Ba't lumundag? Lumundag nga. Dali Ayan. Sa Marcos 8:34, ang sino mang ibig sumunod sa akin, sabi ni Jesus, ay tumalikod sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, ayan na po. Tunay na ang pagsunod kay Kristo ay may paghihirap, sakripisyo. Ayan, sabi dito ay ang pagsunod daw kay Kristo hindi tungkol sa kaginhawaan o tagumpay sa mundo. Sumusunod tayo kay Jesus hindi para magtagumpay sa mundo, yan, o hindi para guminhawa yung buhay natin, kundi para magsakripisyo at sumunod sa Kanya. Una rito yung wedding garments. Pinanggit dito yung wedding garments, suotan pang kasal, So, ang ibig sabihin nito ay katwiran ni Kristo. Kulay puti, yan. Katwiran niya ni Kristo, isang buhay na binago ni Jesus. Hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Si Jesus makapagbabago, ang mga tunay na nagsusuot doon ng kasuotan ito ng wedding garments ay yung mga hindi nag-aalinlangan na pasanin yung krus. Ayan, masayang sumusunod. Ayan, maganda. Hindi tinatanong kung dapat pa ka bang sumunod, kundi kusang loob na ginagawa ang pagsunod. Ayan, po. So, pinaghambing din dito yung hangarin ng mundo versus sa gantimpala ng langit. Ano ba yung pinaghambing nila dito? Sinabi ng may akda na hindi makatwiran para sa mga Kristiyano na hindi raw makatwiran para sa atin. Maghabol ng posisyon, kayamanan o karangalan habang maraming kaluluwa ang naliligaw at nawawala kay Kristo. So, huwag daw tayo hindi makatarungan na maghabol tayo ng posisyon sa lupa, kayamanan at karangalan. Habang yung iba naman ay naliligaw na landas, na hindi kilala si Kristo. So, kailangan natin silang hanapin. Ang mga alok ni Satan, ambisyon, kayamanan, kasikatan, yan. Ang mga alok ni Satan, kailangan meron ka ambisyon. Sabi ni Satan, kailangan yumaman ka, kailangan sikat ka, yan. So, mahina ang motibo, selfishness, walang kabuluhan. Yan ang pinaghambing itong dalawa, hangarin ng mundo, gantimpala ng langit. So, may tanong dito, ano ba, ako ba ay talagang sumusunod kay Kristo? O sarili ko lang ang sinusunod ko? Tingnan natin yung ating sarili, sarili ko ba yung sinunod ko nung ako ay umattend sa God First Morning devotional? Hindi, si Kristo ang may gusto nito para sa akin, sinunod ko siya, gusto niya kasi mapalapit ako sa Kanya, di ba? Mas inuuna ko ba yung tagumpay sa mundo o pagtulong sa mga nawawalang kaluluwa? Hindi rin para sa akin. Kasi inuuna ko yung mga nawawalang kaluluwa. Kaya nga ako nag-COP, mga kapatid, para matulungan yung gawain ni Jesus sa buong sanlibutan, di lamang locally but globally. So yun, sa yes, ang sagot ko rito, ako ay inuuna ko yung tao. Hinahanap ko yung nawawalang kaluluwa. Katulong ako dyan, mga kapatid. Yan, Pangatlong tanong, masaya ba akong pasanin ang krus para kay Jesus? Yes, masaya ako, mga kapatid. Masaya ako sa buhay na ito kahit mahirap. Masaya ako dahil alam ko sinasamahan ako ni Jesus. Masaya ako kasi ako ay patuloy na connected sa Kanya. Ayan, ang ganda ng mga reflection ko, At masaya ako na marinig na ganun din ang inyong nararanasan at nararamdaman, mga kapatid, Masaya po ako sa oras na ito. God First Morning po sa ating lahat. Tayo manalangin, mga kapatid. Pag-pray natin ang bawat isa. Muna yung ating commitment cards, mga panangalan na ating dapat ipanalangin. Din yung ating mga personal prayer request. Let us pray, mga kapatid.
Tayo manalangin. Dakila at mapagpala naming Amang Banal na nasa langit, salamat po sa umaga na ito na muli niyo kaming sinamahan sa unang oras ng araw na ito sa umaga. Salamat at tinawag niyo muli kami na gumising mula sa aming higaan, makinig at kumonekta sa inyo sa umaga na ito. Simula pa lamang sa Bible reading, sa mga reflections ng kapatiran, sa mga testimonies, nakita namin ang iyong pag-ibig. At sa lesson na ito, salamat sa inyong pagtawag sa aming patuloy na aming pasanin ang aming krus sa pagsunod sa iyo. Salamat. At kahit tatalikod kami sa aming mga sarili, magiging masaya kami sa aming buhay kapag kasama ka namin sa libutan na ito. Habang kami ay lumalakad, humahayo upang hanapin ang mga nawawalang kaluluwa. Masaya po kami, o dakilang Diyos, na Ikaw ang aming uunahin sa aming buhay. Salamat sa inyong gabay at patnubay at kami may pagkakataon na magbago, mag-grow, makalimutan namin ang aming sarili at makita namin na isang tao na inyong hinahangad para sa amin, na kung saan kayo ang aming pinapanampalatayanan, sinasamba, pinaglilingkuran. Salamat po, o dakilang Diyos. Sa umaga na ito, nais namin ilapit ang bawat isa. Ang aming mga personal prayer request, ang mga pangalan na nais namin ilapit sa iyo, ay patuloy po namin sama-samang idinadalangin. Ang Holy Spirit nawa ang mga humipo sa kanilang mga puso, na makilala nila kayo, maramdaman nila iyong pag-ibig. Sila rin naman ay magtapat, sumamba, at maglingkod sa iyo, habang kasama namin sila na naghahanda, naghihintay sa nalapit na inyong pagdating. Dalangin din po namin ang bawat isa na may mga prayer request sa umaga na ito. Ang sambahayan ni Sister Vicky Jimenez, ano man ang kanyang kalagayan sa sandali na ito, naramdaman niya ang iyong pag-ibig. Siya ay nagpapasalamat sa araw-araw na buhay na binibigay niyo sa kanya at kalakasan. At patuloy siyang samahan sa kanyang araw-araw na paglago. At samahan din siya sa kanyang trabaho, saan man siya nagtatrabaho sa ngayon. At gayon din ang kanyang mga mahal sa buhay. Gayon din naman si Ate Lorna, Kuya Bobby, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak sa malayo, ang kanilang kalusugan, ang kanilang pananampalataya, o dakilang Diyos. Patuloy na sila ay maging liwanag ng nasa kanilang nasasakupan, sa kanilang bahay tahanan. Ngayon din ang sambahayan ni Ate Rebe sa San Leonardo Church, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagdedesisyon sa buhay. Samahan niyo po siya na the best ang palagi niya maging desisyon ayon sa inyong kalooban at hindi na sa kanyang kapakinabangan. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, mga kaibigan na kanyang mga pinapanalangin, at higit sa lahat ng kanyang pananampalataya, o dakilang Diyos. Alisin ang mga pagdududa sa kanyang puso, palitan ng puro pagtitiwala at liwanag na kanyang madadala sa kanyang bahay tahanan, sa kanyang iglesia at sa kanyang mga kapitbahayan. Ngayon din naman ang sambahayan ni Sister Nympha Rivera kasama na yung kanyang mga mahal sa buhay at ang kanilang iglesia sa Tabacao SDA Church. Ngayon din ang sambahayan ni Sister Sweetie, Sister Hana, ang kanilang buong pamilya. Ngayon din si Ate Mitch at ang kanyang mga anak sa malayo at ang kanyang asawa nagtatrabaho din sa malayo. Patuloy niyo po silang pagpalain ng malusog na pangatawan. At ngayon din si Sister Elsa Pavilion Lim, ano man ang kanyang kahilingan sa mga sandali na ito para sa kanyang mahal sa buhay, para sa kanyang mga anak, ay patuloy niyo po ipagkaloob sa kanila ang kalusugan ng pangatawan at kayo din kalusugan ng espiritual ng bawat pamilya. Maging ilawan sila sa kanilang bahay tahanan at nasasakupan. Kaya din naman si Ma'am Pemi kasama ng guys, parents, pupils, teachers, and friends. Patuloy niyo po sila pagpalain, o dakilang Diyos. Nawa ihatid sa guys ang iba pang mga enrollees, transferees na patuloy na aming makasama sa school year na ito at matuto ng paglapit sa inyo, na kung saan mga bata nito ay makilala nila kayo hanggang sa kanilang paglaki, ma-share nila sa kanilang mga kapatid at sa kanilang mga magulang ang inyong pag-ibig. Ganyan din ang sambahayan ni Kuya Edgar at Ate Christy Estabillo sa kanilang araw-araw na pagtatrabaho. Samahan niyo po sila na sila ay patuloy na maging example ng kapatiran ng San Antonio Church at sa kanilang ibang nasasakupan. Dalangin din namin ng sambahayan ni Sister Shirley Rose Jacinto, ang kanyang kalusugan.
Ganyan din ang kanyang mahal sa buhay. Hindi lamang pang physical, ganyan din pang spiritual. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Dang de la Cruz na patuloy niyang pasalamat na ang kanyang anak ay nakagraduate na. Patuloy niya po silang pagpalain ng malulusog na biyaya na nagmumula dyan sa langit na bayan na kanila itong ma-share sa iba mga karunungan na nagmumula sa inyo, mga payo na magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa kanilang pamilya, sa kanilang iglesia at sa kanilang nasasakupan. Ganyan din naman si Sister Belinda Salvania, si Kuya Arman at ang kanyang mamahal sa buhay, yung kanyang apo at ang kanyang mga may karamdaman sa kanilang pamilya o dakilan Diyos. Patuloy niyo po sila hipuin na niyo pagpagaling na kamay physically and spiritually o dakilan Diyos. Patuloy sila maging example ng nagtatapat po sa inyo sa kabila ng pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Dalangin din namin si Sister Elizabeth Erese sa kanyang patuloy na pagtatapat at pagtitiwala sa inyo, maging halimbawa sa kanyang mga anak, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanilang iglesia. Gayon din si Sister Rose Chris Encarnado, ang kanyang kalusugan, gayon din ang buong pamilya. Kasama na rin si Sister Zenaida Manarang at ang iba pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit, nakasama namin ngayon sa live na ito. Ating mga prayer request sa GFM CLPM page, marami sa kanila may mga karamdaman na patuloy namin sinasama ito sa panalangin at hipuin kami na inyong mapagpagaling na kamay, hindi lamang sa aming pisikal na karamdaman, lalo higit sa aming mas malalang sakit, ang aming spiritual na kalagayan, ang aming kulang na pagtitiwala sa iyo, ang aming pagdududa at ang aming pag-ibig sa aming mga sarili. Alam namin na sa pamagitan ng pagkoneksyon sa araw-araw, ito ay unti-unting mababago ng Holy Spirit. Mapapalitan ng tiwala, mapapalitan ng pag-asa at pagmamahal. Salamat po sa inyong pag-ibig at salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Muli, humihingi po kami ng kapatawaran kung kami maninasampung hindi nagtatapat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Ang oras 5:46 na umaga. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Kuya Arman, sa pagiging consistent ay yung pagpapatuloy at hindi pagbabago-bago. Yan yung kanina, no? Yan nga yung consistent, Kuya Arman, ano? Hindi ko matagalog na eksakto, pero sa English madaling intindihin yung consistent, ano, hindi nagbabago. Permanent. Actually hindi naman permanent eksakto, pero anyway, madaling intindihin sa English. Minsan pag tinagalog mo, mahirap i-translate ng Tagalog na eksaktong word. Hindi nagbabago, no? Consistent, ano? Na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon at hindi nagdidikta ay ang ating pakiramdam o misyon, yan, ano? Kundi isang seryosong pagtatalaga sa anuman ang kalagayan o sitwasyon ng ating kinalalagyan. Salamat po, Kuya Arman, sa paglilinaw, no? Yan. Dapat ang ating pag-ibig sa Panginoon ay consistent. Hindi yung kung kailan lang paldo. Sabi na iba, paldo ako ngayon, mag-o-offering ako ng paldo. Pag wala, wala rin, ano. So, dapat consistent. Salamat sa mga nag-response, Sister Sweetie, Ate Mitch, Sister Dang, Sister Zenaida, at sa iba pa. Salamat po sa inyo. Na-appreciate ko yung inyong response. At hanggang bukas muli, 5:48 ng umaga na bilis ng oras, ano. At patuloy tayong maging consistent yan sa Panginoon. Consistent tayo sa Kanya. Pag hindi tayo consistent sa Diyos, alam nyo ano mangyayari. Aagawin ni Satan yung ating pagiging consistent. Magiging consistent tayo kay Satan. Ako po, delikado, no? Delikado pag sa Kanya tayo naging consistent. Pero yun, okay, ano ang gusto natin? Consistent sa pagsunod o consistent sa pagsuway? Dalawa lang yan, mga kapatid. Great controversy naglalaro sa ating ulo. Nawa, maging matalino tayo sa pagpili, ano, mga kapatid. God bless morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. I answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is,
share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have this